Alright na, good morning sa inyo guys. Kamusta ang buhay-buhay, no? So ngayon, mag-install ngayon tayo ng digital speedometer or digital panel gauge sa ating Rossi Sigma. So magbibigay ako ng guide paano ito i-install yung nandun. Actually, siya na rin to yung digital speedometer natin. Install natin to sa Sigma. So papakita ko sa inyo paano siya install. So umpisa na natin. Yung kailangan lang naman nating gamit dito guys, no? Eto, meron tayo ditong Allen wrench, no? Pero hindi naman lahat to gagamitin natin. Ang kailangan lang natin itong number 5 saka yung number 4. Itong dalawa lang. Yan, yung dalawa lang kailangan natin. Saka kung meron kayong ply siguro pwede na yon, yung panghihigpit natin sa ganitong nut. Yan. So umpisahan na natin, no? So kunin natin muna yung number 5 na Allen. Then punta tayo dito ngayon sa ating motor. Ito. So unang step, para hindi tayo magkalituhan, aalisin muna natin lahat ng mga Allen bolt. Ito, yung mga yan. Alisin muna natin yan lahat sabay-sabay. So itong digital speedometer natin, no, plug and play na siya. Ginawa ko na siyang plug and play para sa mga Rossi Sigma, no. Basta hindi pa nagalaw yung ano ninyo, yung wiring harness nyo, stock pa rin yung wiring harness nyo, kasi yung bata nagpapaayos ng mga wire, baka kasi magkaroon tayo ng problema dun, no. So basta stock or basta hindi nagalaw yung ibang wires. Okay. Kung ginalaw niyo yung wires nyo, battery operated nyo lang yung headlight nyo, okay lang yun, kasi itong sa akin battery operated din to, yung headlight ko. Okay. So alisin muna natin lahat ng Allen bolts para hindi tayo marito. Bali speed dito guys, na-calibrate ko na rin. Nag-base ako dun sa GPS ng cellphone. So dito sa profile ng gulong ko, syempre nakadepende rin yung reading do sa profile ng gulong. Well, yung size naman ng gulong ko stock yung size, even though hindi na siya original na gulong ng Sigma kasi nagpalit na ako, pero yung size na yung pa rin. Yung reading niya sa GPS tsaka yung reading dito sa speedometer natin, halos parehas lang. Mas advanced lang to ng mga 1 or 2 kilometers per hour. Tapos yung sa stock natin, yung sa stock na speedometer doon, advance siya ng halos 5 to 7 kilometers per hour ata. So medyo advanced talaga yon. So dito sa speedometer natin na digital, halos in-adjust ko na siya, kinalibrate ko na siya na para halos magkapareho siya sa GPS. So kaya huwag kayo magtataka kung ginamit ko siya, minsan yung typical na speed nyo hindi nyo makuha, kasi nga mas mababa yung reading nito kasi nga calibrated siya sa GPS. Nasanay tayo dun sa reading ng stock na advance. So lipat tayo dito. Ito pala guys yung ano natin, pakita ko. Sira yung susian ko, sir. Pasensya na. So etong sa akin, temperature sensor yung meron. So alam naman natin na wala namang temperature sensor yung Rossi Sigma. Kaya ang yung mga ipapadala ko sa inyo, hindi na ganyan. Papadala ko sa inyo yung battery yun nandito. Ibig sabihin, mamamonitor nyo yung charge ng battery nyo, kung low bat ba kayo o nasa magandang kondisyon yung battery ninyo. Kinagandaan din dito guys, no? Meron tayong orasan. Pwede nyo iset yung oras. Ayan. Meron tayong orasan dyan. Basta hindi rin sira yung susian nyo. Ito kasi sa akin medyo sira na. Kapag kasi medyo sira yung susian nyo, pag i-ignition kayo, minsan nare-reset to. Kasi nakukulangan ng supply ng voltage. Tapos yun, nandito yung sa may gear indicator, first gear, o diba? So
So ayun, naalis na natin lahat ng Allen bolts. Tabi muna natin to. Tabihin muna natin. And iwanan natin to. So, yung pag-alis niyan, unahin natin dito sa kaliwa. Patayin muna natin. Kasi, bakit natin unahin dito sa kaliwa? Kasi, aalisin natin yung mga socket dyan. Ang aalisin natin dyan, ang socket lang naman dito, 4. Pero yung socket ng speedometer, 3 lang. Yung isa dyan, yung isang socket dyan, para yun sa headlights natin. Malalaman mo yan, ayun, dalawa yung eto, dalawa lang yan. Etong nasa taas, eto yung nasa speedometer. Ito nag-iisa sa ano lang to, headlights. Pwede nyo iwanan yan o pwede nyo ring alisin. Para di na kayo mahal ito, alisin nyo na lahat. Madali lang naman alisin yan. Kita nyo, meron siyang lock. Ibig sabihin, kapag prines natin to, maalis yung lock niya. Ilahin nyo na. O diba? Ganun lang kadali. Okay, maglalagay guys. Hindi kayo malilito sa paglalagay ng socket kasi magkakaiba sila. Meron tayong eto, pakita ko sa inyo. Meron tayong 4 pin, 6 pin, tsaka 9 pin. Tapos etong isa pa 6 pin, pero magkaiba sila. Eto male, eto female. So hindi kayo magkakamali dyan. Pag naalis natin lahat ng socket, alisin na rin natin yung ibang plastic. Yung pag-alis, atras nyo lang na ganyan, tapos alisin nyo na. Yan. Tapos, aalisin na natin to. Dahil wala na siyang bolt. Yan. Oo nga pala guys, no? Ingat kayo, baka mawalan yung ibang lock. Halimbawa, ito. Yan. Ingatan nyo yung mga yan. Kasi naalis yung mga yon, mamaya biglang maalis, di nyo mapansin, may hirapan kayo, di ba? Di nyo naman ibabalik. Kailangan nyo munang bumili ng parts. Saka eto pala, mamaya, eto kasi gumagalaw din to. Yan, titignan natin mamaya. So eto na yung pinaka panel. So syempre, kapag sa inyo hindi naman ito yung nakalagay, so wait guys, no? Usually ko lang yung original panel niya. So ayun, no, kapag inalis yung panel niyo, ganito yung makikita niyo. Yan, ito yung stock na panel. So para maalis to, ang doon napapasok yung number 4 na Allen wrench. Kukunin natin to. Tapos aalisin na natin to, itong mga to. Kapag bago yung panel nyo, matigas alisin yan, kaya dapat nakasaksak na mabuti yung wrench bago nyo ikutin ng clockwise. Hindi pala clockwise, counterclockwise. Basta paluwang counterclockwise palagi yan. Pag pahigpit, clockwise. Yung sa ano lang naman yun, calibrated na lahat yun, yung sa digital panel natin. Yung inaano ko lang dyan is yung sa gas gauge. Gumagana yung gas gauge, pero hindi siya the same doon sa stock. Papaliwanag ko mamaya. So eto na, pwede natin alisin to. Tabi na natin. So ayan, naalis na. Ngayon, ilalagay na natin ngayon yung digital panel natin. Bale, ang marireceive nyo, ganito yan. Ito, lalagyan ko pa to ng lock ng konti. Kahit siguro stick glue na lang. Kasi, para lang hindi gumagalaw. Pero pag nakikabit nyo to, kahit wala na yung lock dito, hindi na talaga siya gagalaw. Para lang maayos. So, eto. Yan. Ito yung board. Ito yung board nya. Ito yung sa may paanan niya para kahit na-press siya, hindi siya gagalaw. Tapos, ito naman yung sa bracket. Ayan. Ngayon, lalagyan natin to ng screw. May bibigay ako sa inyo kasama. Ito. Meron tayong dalawang screw, 4 na nut, 2 washer.
So kunin muna natin to, saka isang lock. Ang gawin natin dyan, lalagay lang natin sa ilalim ng bracket natin. Tapos yung lock para hindi siya gumalaw. Bale, i-hand tight lang muna natin yung hindi gagalaw. Hand tight. Yan. Yung hindi na siya iikot. Tapos yung isa pa. Hand tight lang din muna para makita natin kung papasok pa siya dito sa dalawang butas. Kung hindi siya swak guys, pwede nyo i-move naman to, nagagalaw naman to. And ito naman, bendable naman yan, pwede nyo pa siyang i-adjust. Kapag naman masyadong mataas, pwede nyo itong ikutin. Basta wag nyo aalisin to kasi mahirap itong ilagay. Yan, hand tight lang muna. Tapos subukan natin siyang ilagay dito sa ating panel. Pasok nyo siya dyan, then ayan, swak siya dito. So ayun, mukhang okay naman na siya, pumasok siya. Pag ganyan, pwede nyo nang hipitan. Alisin nyo ulit, tapos higpitan nyo yung nut dyan. Pero kasi wala kasi pang higpit ngayon. Pwede nyo gamitin plies or kahit anong discarte nyo na dyan. Pero sa akin hand tight pwede na yun. Ngayon, doon na papasok yung ating dalawang washer. Kasi pag nilagay natin tong lock, lulusot lang yan. Kaya maglalagay tayo ng washer. Yan. Then lock. Kabila, washer, then lock. Yan. Then gamitan lang kayo ng tools panghigpit, pwedeng plies, pwedeng kahit anong pwedeng panghigpit nyo. Ito, hand tight ko lang muna. Sample lang naman. Ayan, pag mahigpit na, so ayan na. Yung sa may pana niya, nagwo-work naman, ayun o. Kahit anong diin nyo dyan, hindi siya papasok. Kung papansin nyo, medyo tilted siya. Tilted yung pagkakalagay kasi nga para medyo nakaharap sa inyo yung panel. So, pag install na tayo, balik tayo dito sa motor. Ayan. Balik tayo nyan ngayon dito. Nangyayari dyan, bago nyo to ilagay, i-check nyo muna to kung gumagalaw o hindi. Ito. Kasi gumagalaw yan, naka-screw lang kasi yan. So, ito, itong harness nya, lagay nyo siya dito sa ilalim, then ipadaan nyo siya dito. Tapos, lagay na natin itong panel. Ayan. Lagay na. Then, parang reverse lang. Lalagay lang natin mga allen. Pero, lagay nga muna natin itong mga socket. So, ayan. Hindi kayo malilito sa paglalagay dyan. Unahin natin yung 9 pin. 9 pin. Hanapin natin dito sa nasan yung 9 pin. Ito, 9 pin to. So, syempre, lalagay natin siya dyan. 9 pin. 9 pin to 9 pin. 6 pin. Ito, 6 pin. 6 pin. Lagay natin siya dito sa 6 pin. Asay 6 pin. Ito, 6 pin. Hindi kayo malilito dyan dito sa kabila kasi kapag mali mo siya nilagay, hindi siya pwede. Dito siya dapat sa male. And then last one, itong 4 pin. After nyan, lagay natin to sa headlight. Ito, headlight to. Ayan, diba? Dali lang, plug and play. Then ayusin na lang natin itong mga harness natin dito nyan. Lagay natin yung cover. Then sabit natin. Kayo nang bahala kung paano ililinisin yan. Then yan, pwede natin ilagay yung mga nut, pero subukan natin kung aandar. Ito susunod ko medyo sirani, kailangan ko palitan. Ayan, gumagana na. So, yun. Lagyan natin yung mga nut.
bolt pala, bolt. Ganun lang siya kadali. Dalawa, number 5. Then yung iba kong bolt. Unahin natin yung dalawa sa taas. Okay. Gawin natin. Kapag pahigpit na, clockwise na siya. $15 minutes lang guys, hindi siya mahirap. 15 minutes na yung video natin. Hindi siya mahirap i-install. Basta meron lang kayong gamit, syempre. So available to, no? Sa ngayon, dahil bago pa lang or kaka-umpisa lang ng project, pwede tayo umorder. Pero dahil ubos yung on-hand natin, price ko pala nito guys, 2.8. Pero kapag napag-usapan, sige, bigay ko na yung, ako na bahala sa shipping. Sagot ko na yung shipping. Free shipping na tayo, sige. 2.8. Ngayon, papagawa tayo, down payment tayo ng 1K. And per batch tayo guys, minimum order na bago mag-proceed is 5 orders. And then through JNT tayo, kasi ULBC pala dito sa amin wala na. So JNT, mas mura din naman sa JNT yung shipping. Lagay natin to. Contact nyo na lang yung account ko, Kyle's Custom, yun yung pangalan. Then meron pa akong isang project dyan, hindi ko muna sasabihin, pero for Rusi Sigma din. Meron pa akong isang project, para magiging updated din yung Sigma natin, kasi halos karamihan na ata ng motor meron ng ganon, mga bagong modelong motor. Halos lahat na meron ganon. So lalagyan din natin yung Sigma natin para maging updated. Magkakaroon ng ibang generation yun. Gen 1 muna gagamitin ko. Ito rin, Gen 1 din to, itong panel natin. Itong board niya, Gen 1. Kasi, syempre, upgrade natin yung board dyan. Tapos pagagandahin pa natin. Oops, kamali ako nalagay. Mas gagawin ko siyang sporty. No? Lalagyan na natin siya ng hulma, hindi na siya kubudlang board. Pero syempre, pag-iisipan pa natin yan. Kasi, ang pagkakagawa ko sa Sigma natin, flat dito, flat dito, flat dito. Hindi katulad ng mga sports bike na talagang nakahulma yung sa may harapan niya. So titingnan natin kung paano natin mapapabagay yun. So yun lang naman guys, ganoon lang siya kadali, wala siya 30 minutes. Ang in-assume ko noon 30 minutes installation, so ngayon 15 minutes lang pala. 15 minutes installation, mas mabilis pa to kung walang explanation, kung tuloy-tuloy lang. So wala siyang ganong komplikado, wala na kayong ibang kakalibrate. Ang kakalibrate nyo na lang yung orasan, pero sa ibang video na yun. So explain ko pala yung sa gas gauge, no? Ang gas gauge natin sa stock 5 bars yan, no? Full tank pag 5 bars. Kapag naman 1 bar, katumbas nun, empty na yung ating gas gauge, tangke empty na. Dito sa digital natin, hindi siya ganun. Kasi itong digital panel natin, ito ay 6 bars yung sa gas gauge natin. Explain ko sa inyo bakit. So pag binuksan natin to, dito yung battery, yung gas gauge. 5 po yan. Unang yung titingnan, 5 bars yan. Bibilangan nyo. 1, 2, 3, 4, 5.
Yung 1, yung kulay red na nagblink dyan. Pero hindi po talaga 5 yan. 6 po yan. Kasi, ang empty bar niyan, hindi po yung kulay red na yan. Ang empty bar po niyan, kapag itong buong panel na to, nagblink na siya. Katumbas nung buong panel na nagblink na yun, katumbas nun, 1 bar dun sa stock natin. So, kapag itong 1 bar to nagblink to, katumbas ito, is 2 bar dun sa atin sa stock. Ganun yun. Kaya kapag 3 bar dun, katumbas dito 2 bars lang, no? Ganun yung pag-reading niyan sa ano natin. Ibig sabihin yan, marami pang laman yan. 2 bars pa yan sa katumbas dun sa digital panel. Pero kung hindi kayo sanay dito, pwede naman natin gayahin yung reading nung sa stock. Yun lang, gagalawin natin yung floater nito. Pwede naman yun, kaya naman natin gawin yun, no? Iayusan lang natin yung floater kasi hindi match yung reading nito at saka reading nito. Ang ginawa tong floater na to para dun sa stock. Pero ang importante dyan, gumagana tong gas gauge natin. Pero gagawa ko ng video paano natin gagayahin yung reading nun dito sa digital panel. Gagawin natin compatible tong dalawa. So, importante dyan, gumagana siya. Once nagbilbik yan, may gas ka pa. RPM, accurate. Speedometer, accurate. Yung sa may gearing, accurate din yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan, gumagana lahat yan. Left signal, right signal, high beam. Ayan, may high beam tayo. So, yun na lang muna guys. Open tayo for order. Second batch na tayo. Thank you. Oo nga din pala, meron ako nakalimutan. Dahil sa papansin nyo, yung speedometer natin, dark theme yan, no? Okay din naman siya sa tag-araw. Okay sa tag-araw yan. Pero once yung araw talaga nakatutok dyan, dahil sa dark yan, may hirapan tayo makakita yan. Pero yun lang naman ang pinaka downside niya. Dahil nga, yung theme niya, dark theme. Pero pag sa gabi, sobrang ganda niyan guys, pag gabi. So kapag nasa madilim tayong lugar. Pero yun nga, kapag tutok na tutok talaga sa araw, yung araw nakatingin mismo sa panel natin, mahirapan tayo makita. Yun lang yung pinaka downside niya. Yeah. So yun lang, open tayo for orders. Thank you guys.